I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, Universe, it's me again. I shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Today is June 7, 2025. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Ay, shout out sa inyo ng mga bes. So, di ba? Well. Alam nyo, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., alam nyo po yan, nag-upload po tayo dito ng mga gabultong bigas, gabultong mga smuggler, kung ano-ano, mga gabultong isda, mga gabultong sugar, gabultong mga produkto galing sa iba't ibang bansa, karamihan China. Ay, naloka ako mga bes. So ito, nakikita ko, ayan, naku, good news sa atin lahat dahil nagtatrabaho talaga ang mga otoridad, ang mga bawat ahensya, mga bes. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sugpuin ang mga smuggler sa Pilipinas na walang ginawa kundi pahirap sa mga local mga local farmers. Ayan, sila po ang kumikita. Pero believe kayo, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kahit i-research nyo, naku, talaga sangkaterba ang mga nahuhuli ng mga smuggler. Smuggler talaga. Kung sa panahon ni Poncio Pilato ito, wala, lusot yan. Para kompleto detalyado, basahin ko sa inyo mga kababayan. Ang source natin is Philippine News Agency. Look, CIDG operatives size more than 307 million worth of imported sugar. Goes. Following a raid in a tree warehouse in Maykawayan City, Bulacan on Friday, June 6, 2025. Ano na naman yan? CIDG officer in charge, Colonel Rani Hatkwela, said 95,568 sacks were discovered. Diba guys? Ano po ang kapalagayan nyo? Ang ganda, diba? Ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Talaga naman, Mr. President, galing mo talaga. Siyempre, sa ating mga otoridad, ang CIDG, PNP, PDEA, NBI, Bureau of Customs, siyempre ang DA. Ay, naku, talaga naman ang PCG. Talaga naman nakamonitor, lagi sila alerto sa mga ganitong mga talamak na mga gawain ng mga mga kulurom na mga tao. Di ba? Sila lang ang kumita. Kawawa ang mga local farmers. Siyempre guys, ayaw nila magbayad ng napakalaking tax. Okay? 307 million. Ang laki niyan, mga kababayan. To. Titingnan natin guys yung pinaka-highlights. Maiksi lang ito, pero walang nakalagay dito na link, para basahin natin ba. Ito, tingnan natin yung mga highlights. Tingnan nyo naman yan, gabundok. Yan po ay imported na sugar. Alam nyo guys, itong imported na sugar, minsan nakaka-alarma din Bakit kanyo? Hindi natin alam ito kung safe ito o ligtas tayo sa pag ginamit natin sa mga kape, ganun, di ba? Lalo na guys, mga imported, medyo alanganin para sa akin mas gustuhin ko talaga yung gawa ng Pilipinas kasi mas safe tayo doon. Di ba mga beswa? Ayan kadami to mga beswa. Talaga naman. Kakaiba talaga ang Pangulo, galing, mahigpit ang pamumuno niya. Yan, tahimik lang ang Pangulo guys, pero ang galaw niyan, grabe ang gandang pagpapatupad, sa mga ganitong klaseng pulisiya pagdating sa mga smuggling. Di ba? Mayroon na tayong batas anti-smuggling law. Di ba? Aanhin mo naman yung mga pinuno na kunwari matapang, maangas, pero wala namang gawa. Hanggang salita lang ang kaya. 'Di ba? Nananakot lang. Much better yung tahimik, at least may gawa. 'Di ba? At least hindi pala away. Ayan kahit tinutuligsa ng
mga kritiko niya, okay lang. Pero kung sa panahon ni Poncio Pilato, lahat ng tumutulig sa, baka dead on arrival ka, mga babayan. Ay, nako. Tingnan nyo naman yan. Ay, nako, ang dami, Sa Bulacan talaga, karamihan dyan, mga warehouse. Ang daming warehouse dyan, Tingnan nyo naman, aba, mga bes, luging-lugi ang mayari nito. Luging-lugi. Aba, dapat ito guys, no, dadaan po ng quality control o inspeksyonin muna bago ito ilagay sa kadiwa para ibenta ng mas murang halaga. Ako Mr. President, mapupuno na naman yung kadiwa mo. Oo guys, sayang naman kung itapon. Kung safe naman, dadaan po sa test, kumbaga inspection or itetest nila para ito magagamit mga kababayan. Or else, ipamimigay na lang, no? Alam niyo, si PBBM mahilig mamigay yan ng libre. Grabe, ang tindi nito. Punong-puno. Naku! Aba, congratulations po naman sa informant ng ang ating autoridad, no? Magaling din talaga guys ang mga informant. Yung mga informant yan, mayroong mga ano yan guys, mayroon silang tawag dito, may sahod yata ang mga yan. Yan pa. Grabe, ang tindi ito guys. Ang dami. Ilang milyon-milyon yan, diba? 300 million plus ito. Luging-lugi yung mayari. Makikinabang ang pamalaan. Kasi kung ibibenta mo ito guys, anong mas murang halaga, bukod pa kumita ka, kikita pa ang pamahalaan. Kung ito ay safe talaga naman, di ba? Ano ang kapalagayan nyo mga beshweng? Di ba? Shout out sa inyo, sa mga smuggler. Igihin nyo. Igihin nyo mag-smuggling, Dahil sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi talaga kayo ligtas. Hindi talaga kayo makakalusot. Mark my word. Hindi kayo makakalusot. Kahit saan pa, sulok ng Pilipinas, hindi kayo makakalusot. Kung yung mga high value target nga ng sa mga nag-i-escape po ng mga illegal na gamot dito sa Pilipinas, nasasakuti. Kayo pa kaya? Yung mga warehouse nyo, wala. Yakang-yaka yan sa mga otoridad. Kaya yan, nga. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Oh my goodness. Abangan po natin ang mga nagbabagang, mga kinukumpiskang mga produkto galing sa iba't ibang dako ng mundo. Ito pa mga kababayan, hinanap ko yung mga talagang mayroong gusto natin babasahin ba. Ito po ay courtesy po ng CIDG. Nakikita nyo? Basahin ko mga beswa para kompleto detalyado. Maiksi lang. Kasi yung post ng PNA, maiksi lang. Ito dadagdaran natin. Okay? Sabi dito guys, illegal storing of agricultural products including sugar regardless of quantity is considered economic sabotage dues against the law. Sabi sa inyo diba? Mayroon na tayong batas, ang galing talaga. The operation were carried out by the CIDG Bulacan Provincial Field Unit and other police units through a search warrant obtained through the assistance of the Department of Agriculture Inspectorate Enforcement, which is ang DA, and a Sugar Regulatory Administration, which is ang SRA. During, sabi niya dito guys, the operation in Industrial Park in Barangay Perez, CIDG operatives found the sacks of sugar which is value at 307,625,950. Agay. Hatsula said, a case of violation of the Republic Act 10845, Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 is being preferred against the owners of the involved. Ayan guys source, kita nyo, si IDG po yan ang dami diba? Sabi ko sa inyo
Aba, congratulations at saludo tayo sa CIDG. Lahat po ng autoridad na talaga na mga nagtatrabaho ng gusto. So, yun mga beswa. Luging-lugi ang mayari. See you again on my next upload. Bye-bye-bye. Yan, babus. God bless Philippines.